Ang nag-iisang, Di Manwa, Tagalog Recap. Hindi nag-aksaya ng kahit isang sandali si Turan at agad na pinugutan ng ulo ang arsonist. Kaagad pagkatapos noon, bumagsak sa lupa ang wala ng buhay na katawan nito sa harap ng lahat. Nang makita yon, may ilang tao ang nakaramdam ng pagkailang. Isang lalaki, na mas lumala na ang kalagayan, ay tinanong ng iba kung ano ang nangyari sa kanya. Hirap itong nagpaliwanag at sinabing, parang pagkatay lang ng mga alagang hayop. Nang marinig yun, agad siyang pinagsabihan ni Bison, huwag kang magsalita ng ganyang kalokohan. Lahat tayo pwedeng namatay rito kung may nagkamali, tapos maaawa ka pa. Bukod pa roon, kapag iniisip ko kung gaano karaming tao ang pinatay ng halimaw na yon, kahit dalhin pa natin siyang buhay at pahirapan ng mas matagal, hindi pa rin yun sasapat. Pagkatapos nito, tahimik na tumalikod si Turan at nagsimulang lumabas. Habang naglalakad, may nakita siyang librong nakahandusay sa lupa at pinulot ito. Maingat niya itong tinignan at naisip, sapat na itong ebidensya na siya nga ang arsonist. Habang binubuklat niya ang mga pahina, bumulong siya, mga kombinasyong formula ito na hindi ko pa kailanman nakita. Itinuro rin kaya yun sa kanya ng boses na nagsasabing isa itong Diyos. Nalulubog pa siya sa pag-iisip nang bigla siyang tawagin ni Bison mula sa likuran, Turan. Tinatawag siya nito para sa susunod na hakbang, at hindi nagtagal, sinimulan nilang lahat ang pag-absorb ng mana ayon sa kani-kanilang paraan. Sa sandaling yun, lumipat ang tagpo sa isang lalaking puno ng paghanga habang nagsasalita. Binabati kita, binibining Bison. Isipin mong nahuli mo ang arsonist. Isang bagong bituin ang sumikat sa House Carmine. Kalmadong sumagot si Bison, pinupuri mo ako ng sobra. Pagkatapos ay humarap siya kay Turan at nagsabi, balak naming maglakbay pa ng kaunti habang nangangaso ng mga halimaw. Ikaw naman, Turan, naibigay na niya rito ang bahagi nito sa pera. Bilang tugon, walang pag-aalinlangang sinabi ni Turan, diretso akong pupunta sa Abacha. Bahagyang ibinaba ni Bison ang boses at sinabi, tungkol doon sa sinabi ng lalaking yun kahapon. Narinig yun ni Turan at mahinahong sumagot, oo, hindi ko yun ikakalat kung saan-saan. Totoo man o hindi, magdudulot iyon ng malaking kaguluhan. Tumango si Bison at kasama ang kanyang koponan ay nagsabi, sige, magkita na lang tayo ulit. Sa mga salitang yon, naghiwa-hiwalay na silang lahat. Habang pinapanood ni Turan ang kanilang pag-alis, tahimik niyang naisip, hindi ko na kailangang banggitin na wala pang tiyak na patunay. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa sarili niyang landas. Habang sumusulong, lalo niyang naramdaman ang tumitinding init sa paligid. Dumaraan siya sa isang disyertong rehiyon. Bumuntong hininga siya at bumulong, mas nagiging mahalumigmig. Pagkatapos, sa isang pitik ng kanyang mga daliri, inobserbahan niya ang pagbabago sa kanyang kakayahan, humina ang lakas ng apoy, at tumaas ang konsumo ng mana. Isang maliit na apoy ang kumislap sa kanyang palad habang pinag-aaralan niya ito bago nagsalita. Magiging mahirap kontrolin ng mahika ng apoy dito. Ngunit maya-maya ay naisip niya, sa kabilang banda. Sa kabilang kamay naman niya, madaling nabuo ang isang malaking globo ng tubig. Tinitigan niya yun at nagpasya, ibig sabihin, ito na ba ang Abacha? Lumipat ang tagpo sa isang bayang pantalan kung saan maraming barko ang nakadaong. Sa loob ng bayan, nag-uusap ang isang grupo ng mga mandaragat. Nagtanong ang isang lalaki, aalis ba kayo bukas? Sumagot ang isang lalaking may takip sa mata. Tama, kailangan naming bumalik sa nakakatakot na Enlil Desert. Iyong mga merfolk sa ruta, paulit-ulit kaming pinapana ng harpon, at noong huli, parang pulot-pukyutan na ang ilalim ng barko namin. Nagtanong ang isa pa, ganun ba talaga kalala? Nakaupo sa tabi nila, sumingit ang isang matandang lalaki na halatang inis, at huwag mong kalimutan ang mga lintik na pirata. Nagpatuloy ang lalaking may isang mata sa pagrereklamo, sa ganitong takbo, libing ang mababayaran namin kaysa sahod ng tripulante. Buwisit, desperado na kami sa isang bihasang kabalyero. Sa mismong sandaling yon, may lumapit si Turan. Tumigil siya sa harap nila at diretsahang nagtanong, paumanhin, papunta ba kayo sa Enlil Desert? Tinignan siya ng lalaking may takip sa mata at prangkong sumagot, aalis kami bukas, pero hindi pampasyal ang barko namin. Wala na nga kaming sapat na espasyo para sa dagdag na kargamento. Kung sasakay ang isang tao, ibig sabihin may isang bariles ng alak na maiiwan, at labag iyon sa prinsipyo ko.
Pagkatapos noon, kalmadong inilagay ni Turan ang kanyang kamay sa ibabaw ng isang tasa. Nang makita yon, nagtaka ang lalaki at nagtanong, ano ba talaga ang ginagawa mo? Ngunit bago pa nila maintindihan, ang tasa ay biglang natakpan ng buo, parang selyado sa isang kakaiba at napakalakas na paraan. Nang masaksihan nila ang hindi pangkaraniwang pangyayaring yon, kitang-kita ang takot sa mukha ng lalaki. Kasabay nito, mabilis na tumayo ang isa sa mga kasama nila at magalang na nagsabi, ano pong ginagawa ng isang dakilang kabalyero sa ganitong hamak na lugar? Maaari po kayong magsalita ng malaya. Tumingin si Turan sa kanila at walang pag-aalinlangang sumagot, ako ang naghahanap ng mapapasukan dito. Nang marinig yun, agad lumambot ang ugali ng lalaking may takip sa mata at mas magalang na nagsalita, ano po ang maipaglilingkod namin kay Sir Knight? Diretso namang sumagot si Turan, nais kong makasakay sa barkong patungong Enril Desert. Narito ako bilang empleyado, hindi bilang pasahero. Kung umatake ang mga pirata o merfolk, tutulungan ko kayong ipagtanggol ang barko. Iyon ang magiging bayad ko sa biyahe. Pagkarinig nito, napabuntong hininga ang lalaking may isang mata at tapat na nagpaliwanag. Mukhang narinig mo na ang kalagayan namin, pero napakahirap ng barko namin. Kalimutan mo na ang maliit na sahod. Wala nga kaming kakayahang magbigay ng silid na nararapat sa katayuan ng isang kabalyero. Walang anumang pag-aalinlangan, sumagot si Turan. Wala akong pakialam sa sahod o sa kondisyon. Ang mahalaga lang sa akin ay makarating sa Enril Desert. Saglit na tumigil ang lalaking may isang mata, saka ngumiti ng malapad at sinabing, talaga. Kung ganoon, tapos na ang usapan. Sumama ka na agad sa amin. Hindi nagtagal, lumipat ang tagpo at sinalubong si Turan sa kanilang barko. Ngunit biglang nagbago ang pokus sa isang ganap na magkaibang lugar na puno ng kaguluhan. Ilang bahay ang nasusunog at ang apoy ay umaabot ng mataas sa kalangitan. Isang mabagsik na pag-atake ng mga Dark Elf ang nagaganap. Pilit lumalaban ang mga tao, ngunit halatang hirap na hirap sila. Isang batang kabalyero ang partikular na hindi makalaban ng maayos, halos madaig ng sitwasyon. Sa mismong sandaling yon, isang Dark Elf ang mabilis na sumugod patungo sa binata at agad nagsara ng distansya. Nang tila wala ng pag-asa, isang kidlat na kulay ginto ang humagibis sa kalangitan. Sa isang kisap mata, lahat ng halimaw sa paligid ay napatumba. At mula sa unti-unting kumukupas na liwanag, lumitaw si Misa. Nang makita siya, napabuntong hininga ang binata sa ginhawa at nagsabing, maraming salamat, aking ginang. Kalmadong tumingin si Misa at matatag na sumagot, bumalik ka sa unit. Agad namang tumugon ang binata ng, opo, ginang, at walang sinayang na segundo, tumakbo pabalik sa labanan. Samantala, nanatiling nakatayo si Misa, kalmado ngunit nangingibabaw ang presensya. Maya-maya, isang lalaki ang lumapit mula sa likuran at nagtanong ng may pag-aalala, may sugat ka ba? Ang lalaking ito ay si Vice Captain Cadram Arabian. Nang mahinahong umiling si Misa bilang tanda na maayos siya, nagpatuloy ito, huwag mong pilitin ang sarili mo. Mas mahalaga ka kaysa sa buhay ng isa o dalawang kabalyero. Ngunit walang anumang pag-aalala para sa sarili si Misa at matatag na sumagot, ayos lang ako, wala ito. Mas mahalaga, kumusta ang labanan? Sumagot si Cadram, hindi naman masama. Sa ganitong takbo, mababawi na natin agad ang lugar na ito, pero hindi pa rin namin nahahanap ang mga lagusan. Nang marinig yon, bahagyang tumalas ang tugon ni Misa, halos parang banayad na pang-uuyam. Habang naglalakad lampas sa kanya, sabihan mo ako kapag nahanap ninyo, ako mismo ang pupunta roon. Habang pinapanood siya ng kanyang tiyuhin na lumalayo, hindi nito maitago ang pagkadismaya. Naiinis na bumulong ito sa sarili, masyadong pabaya ang pagpapalaki ng kapatid ko sa batang iyon. Sa ganitong takbo, matutulad lang siya sa kanyang ina at nakababatang kapatid. Pagkatapos ay bumalik ang tagpo sa barko. Tahimik na nakatayo si Turan sa isang sulok, nakatanaw sa malawak na dagat na tila walang hanggan sa kanyang harapan. Habang hinihipan siya ng hangin, lumubog siya sa malalim na pag-iisip. Kahit makarating ako sa lupain ng Zahar, wala akong ideya kung paano ako makakahanap ng kahit anong bakas kung hindi ko man lang alam ang kalagayan ng aking ama. Hindi ko rin masasabi kung ano ang mangyayari kung basta na lang akong susugod sa Zahar. Ang tanging mga palatandaan ko ay ilang pamana at isang larawan ng mukha ng aking ina.
Gaano kaya katagal bago ako makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya gamit lang ang mga iyon? Sa sandaling yun, may tumapik sa kanyang balikat mula sa likuran, ang lalaking may isang mata muli. Magaan ang tono nito habang nagsasalita, Sir Knight, kapag ganyan ka nakatitig, baka mabutas mo ang ilalim ng dagat. Ano bang pinagkakaabalahan ng isip mo? Nagising si Turan mula sa kanyang pagninilay at mahinahong sumagot, iniisip ko lang kung gaano kalawak ang karagatan. Tumango ang lalaking may isang mata na may bahagyang ngiti at nagsabing, talagang malawak, sobrang lawak. Casual itong nagpatuloy, narinig ko na ang mga tagalupa raw ay nasusuka sa simpleng pagtanaw pa lang sa lawak niyan. Kaya mo naman bang tiisin ang hilo sa dagat? At siya nga pala, balita ko natututo ka pa raw ng paglalayag mula sa aming boatswain. Isang marangal na Sir Knight na pinag-aaralan ng lahat mula sa pagtali ng lubid hanggang sa paghawak ng layag, mukhang sabik ka talagang matutunan ang lahat. Sa narinig na yon, payak na sumagot si Turan. Iniisip ko lang na makabubuti sa akin ang kaalamang yon, at mas kawili-wili pala ito kaysa sa inaasahan ko. Bigla namang sumigaw ng malakas ang isa pang tripulante sa lahat, kainan na. Pagkarinig nyon, pumalakpak ang lalaking may isang mata at nagsabing, halina, kumain muna tayo bago magtrabaho. Lahat, sa kainan. Maya-maya, nagtipon ang lahat ng tripulante at sabay-sabay na kumain. Habang nakaupo si Turan kasama nila, may lumapit na isang matandang lalaki at nagsabi, hindi man ito kasing sarap ng pagkain sa lupa. Malaking ginhawa na hindi nila inalis ang adobong repolyo. Dahil kung wala ito, matagal na sana kaming namatay sa sakit sa gilagid. Napatingin si Turan dito nang may pagtataka at nagtanong, sakit sa gilagid. Tumango ang matanda at nagpaliwanag, oo, isang sakit kung saan dumudugo ang gilagid mo at kalaunan ay ikamamatay mo, pero gumagaling ka kung kakain ka ng maaasim na pagkain. Mabilis masira ang prutas sa dagat, kaya ang adobong repolyo ang pinakamainam na opsyon. Kahit lasang basura, sa pakikinig dito, taos-pusong sabi ni Turan, kamangha-mangha yun. Paano ninyo nalaman ang ganyang bagay? Kumibit balikat ang matanda at sumagot, sigurado akong may nakaalam niya noon, tapos kumalat na lang. Narinig ko pa nga na bago ito matuklasan, kumakain pa raw ng hilaw na merfolk ang mga tao. Nang marinig yun, tahimik ngunit gulat na napasabi si Turan, Sa sandaling yun, biglang sumigaw ng may matinding pagkaapurahan ang isang tripulanteng nakapwesto sa mataas na bahagi ng barko. May barko, 2:00 sa unahan, katamtamang laki ng sasakyang dagat. Nang marinig yun, agad may nagtanong ng may kaba, ano? Mga pirata ba? Pinaning kita ng bantay ang malayo at sumagot, hindi ko alam. Wala itong watawat ng anumang angkan. Pagkarinig yun, maitim ang kutob na bumulong ang matandang nasa malapit, may masama akong pakiramdam na mga pirata nga iyon. Napakaganda ng araw, walang ulan, masyadong maayos ang takbo ng lahat. Hindi na nag-aksaya pa ng segundo ang kapitan at matalim na umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Una, maghanda para sa labanan. Sa isang iglap, kumilos ang buong tripulante, nagmamadaling kunin ang kanilang mga armas at pumwesto. Pagkatapos ay humarap ang matanda sa kapitang may isang mata at balisang nagtanong, ano ang gagawin natin, kapitan? Susubukan ba nating takasan sila? Mas mabilis sila ng kaunti kaysa sa atin. Kapag matagal nila tayong hinabol, baka maabutan nila tayo. Kung papanig ang hangin sa atin, baka makakadaong tayo sa kalapit na isla bago nila tayo mahabol. Sa halip na sumagot agad, humarap ang kapitan kay Turan at nagtanong, ayos lang ba sa iyo ang sitwasyong ito? Kalmadong sumagot si Turan, hanggat walang kabalyero o maharlika sa kanila, wala akong problema. Nang marinig yun, tumigas ang ekspresyon ng kapitan habang ibinibigay ang utos, mabuti. Iikot ang barko, lalaban tayo. Biglang sumabog sa sigla ang mga tripulante, sumisigaw at ipinagbubunyi ang pangalan ni Turan. Napalitan ng mabangis na determinasyon ang kanilang takot habang isigaw nilang dudurugin nila ang kalaban. Kasabay nito, lumipat ang tagpo sa kalabang barko, kung saan ang mga pirata ay lubos ng handa, armado, at naghihintay. Habang pinagmamasdan sila mula sa malayo, tahimik na nagtanong si Turan, talaga bang palalayain nila tayo kung susuko tayo? Mapait na tumawa ang matanda at sumagot, kasama ba roon ang pagtapon sa atin sa dagat matapos putulin ang ating mga binti? Bahagyang tumango si Turan at nagsabing, gaya ng inaasahan ko.
Kasunod yun, sumulong siya ng walang pag-aalinlangan at tumalon papunta sa barko ng mga pirata. Nabigla ang mga ito sa bigla niyang paglitaw at nagsimulang sumigaw sa kalituhan, "Sino ba yan? Patayin siya!" Ngunit bago pa sila makakilos ng maayos, rumagasa patungo sa kanila ang napakaraming tipak ng yelo. Sa isang iglap, sumiklab ang kaguluhan habang isa-isang bumabagsak ang mga pirata. Habang pinagmamasdan silang matumba, malamig na sinabi ni Turan, "Kung ganyang uri sila ng tao, wala nang dahilan para magpigil." Sa sandaling yun, tuluyang nagbago ang kanyang anyo, naging matalim at walang awa. Isang nakakatakot na dami ng enerhiya ang nagsimulang rumagasa mula sa kanyang katawan, nilalamon ng paligid habang pinapakawalan niya ang kanyang buong kapangyarihan.